Hello guys, dito tayo ngayon. Tatanungin natin tong kasama natin bagong training sa balita ako galing sa food safety kahapon. Isang araw, no? Legion chef requirements kasi yon sa bawat restaurant. Alright, then ito tatanungin natin para din may share sa inyo yung mga natutunan niya. Okay. Hello guys, so natutunan ko po sa sa training ko sa food safety is first palaging dapat proper hygiene, tapos suot mo yung PPE mo. So PPE means personal protective equipment. Ano ba yung mga yon? Sample sa kusinero? Sample una hairnet, tsaka uniform, apron, gloves, safety shoes, tsaka if necessary, magsuot ka ng face mask. Tapos, okay. Ano pa natutunan mo? Tapos yung mga fridges. Sa mga fridges natin, so check natin yung mga items natin, check natin ang mga arrangement ng temperature, tsaka yung arrangement. So yung fridges may may three compartment yung fridges. So first sa ibabaw, yun yung mga ready to eat or mga cooked food. Then sa gitna naman, ilagay natin yung mga vegetable or fruits sa gitna. Tsaka lastly, sa pinakababa, dapat yung mga raw poultry or raw meats raw meats palaging nasa baba yan kasi to avoid to avoid contamination. Anong tawag doon is dripping contamination. Yes. Okay. Tsaka yung danger zone temperature, yung danger zone temperature sa sa mga chiller natin, sa mga fridges. So yung mga chiller may kasi yan, yung chiller 1 to 5 degrees lang dapat. So 5 degrees Celsius and above is a danger zone na yan. 5 degrees Celsius up to 60 degrees Celsius, yan po yung danger zone ng mga fridges natin. Ang tawag doon danger zone temperature. Doon mabilis mag-multiply yung mga bacteria. So, every how many minutes nag-multiply ang bacteria? Hindi na lalapas sa 20 minutes. Mabilis mag-multiply yung mga 10 to 20 minutes nag-multiply. Nagta-times 2 yung bacteria. Okay, yun na muna. Yun na muna. Sishare ulit siya sa susunod. High risk, low risk daw. High risk, low risk. Yung high risk places is, for example, your working place, the table, the chopping board, the knife, the cutleries, like that. Yung mga high risk. High risk ibig sabihin food preparation area. So kailangan nating isinasanitize yung mga yon. Okay? Ang low risk naman, yun yung mga hindi lugar na ginagawa na preparation food. Kaya low risk siya. So hindi na kailangan i-sanitize. So yun po yun. Okay? Okay. Susunod ulit.